Ang manika sa gubat. Sa baryo ng San Roque, may isang bahagi ng gubat na bihirang pasukin ng mga tao. Sabi ng matatanda, may masamang espiritu raw na naninirahan doon. Pero si Carlo, isang binatilyong mahilig sa pakikipagsapalaran, ay hindi naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Isang hapon, pinasok niya ang gubat mag-isa. Habang naglalakad siya sa makapal na damo, may nakita siyang bagay na nakahandusay sa lupa. Isang lumang manika, mahaba at maitim ang buhok, bilugan ang mga mata, at halos punit ang damit. Kinuha niya ito, nagtatawa. Siguro nilaro ng mga bata tapos iniwan dito, bulong niya. Ngunit nang hawakan niya ang manika, narinig niya ang mahina at garalgal na tinig mula sa likod niya. Bakit mo ako kinuha? Napalingon siya pero wala namang tao. Natawa siya sa sarili, iniisip na guni-guni lang yon. Pero habang papalabas na siya ng gubat, ramdam niyang may sumusunod sa bawat hakbang niya. Pagdating niya sa bahay, inilapag niya ang manika sa kanyang kama. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang madilim na ang paligid. Nakaramdam siya ng pagod at naisipan ng matulog. Pagmulat niya ng mata sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman niyang may mabigat sa kanyang dibdib. Nakaupo roon ang manika, nakanyisi, at sa pagkakataong ito, nakatingin ang mga mata nito ng diretso sa kanya. At saka muling nagsalita. Hindi ka na makakabalik. Hindi ka na makakabalik. Hindi ka na makakabalik. Kinabukasan, nakita na lamang ng kanyang pamilya ang kwarto ni Carlo na bakante. Nasaan si Carlo? Nasaan ang aming anak? Hinanap at hinanap ng kanyang mga magulang si Carlo hanggang sa sila ay nawalan na ng pag-asa. Umiiyak at nagdadalamhati habang sinasambit na, "Carlo, pakiusap, bumalik ka na." Sa gubat, mapapansin ang pag-usbong ng isang manika sa kaanyuhan ng binatang lalaki. At animoy maririnig mo ang mahinang boses na tila nagmamakaawa.